Ngayon po ay binabalikan na itong mga pulahan, na itong mga diehard, na itong mga supporters sa Sara Duterte. At syempre si Sara Duterte rin, yung um, nagkaroon ng charges or charge. Etong si Castro sa kidnapping and human trafficking. Binabalikan po nila yan, binubuhay yung issue na yan. Pero hindi naman nag-progress yung kasong yan. Ibinasura po agad yun. Di ba? Ganyan ang ugali na itong mga desperadong ito. Babalikan, ipamumukha sa publiko na si Castro yung ganito at ganon. At dahil nga po binabalikan na itong mga diehard yung issue na yan, ayan, sila tuloy yung napahiya. Dahil ang totoo niyan, uulitin ko, yun naman po ibinasura agad yung kidnapping and human trafficking charges laban kay Castro. Ayan, eto yung payag ni Duterte. Hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro. Kinuha niya yung mga bata dyan sa Anyway, kung saan man ito at yun nga ililipat daw sa Metro Manila para mag-rally. Yun, alam naman natin to, nabalita to, naging issue to. Pero yun nga, wala yung katotohanan. Napatunayan na malinis at walang kasalanan si Castro. I was never charged with kidnapping and human trafficking. Ayan po ang sagot ni Castro. Never pala. Okay. Piskalya pa lang, binasura na ng Office of the Provincial Prosecutor noong 2019 ang akusasyon na kidnapping at human trafficking. So binasura naman pala agad. Okay. Ganyan naman yung mga yan. Yung mga totoong nagtatrabaho katulad ni Castro, Risa Ontiveros, hahanapan talaga nila ng butas. Hahanapan ng kasiraan. Ibabalik sa kanila yung kabulastugan na ginagawa. Katulad nga ni Sara Duterte, ang daming kabulastugan, diba? Sasabihin ng ama niya na yun nga, minamaliit, yung tipong kung ano man ang ginagawa ng Kongreso kay Sara Duterte, anong sabi ng ama niya, ipinahihiya daw ng Kongreso si Sara Duterte. Hindi po, pinahihiya ni Sara Duterte yung sarili niya, na kung sana ay lagi siyang prepared sa mga investigasyon, sa kung anumang hearing tungkol nga sa mga issues katulad ng confidential fund, kung lagi siyang prepared, kung maayos yung kanyang pagsagot, hindi siya mapapahiya. Uulitin ko wala pong nagpapahiya sa anak niyo. Sarili po niya ang ipinahihiya niya at yung mga supporters netong si Sara Duterte. Sila po ang nagpapahiya sa idolo nila. Okay?